So, ang titulo natin pag-uusapan ngayong umaga is, ayun na pala na, The Throne Gives Within Me. Bakit nangyari yun? Sa Joshua 12:9-24, no, hindi na natin lahat, ewan ko kung inakopya ang lahat. Ayan. Dito sa verse 9, unang bahagi, 12:9-24, lista na lang ninyo. Poimen kasi ginamit ko. Sabi dito sa unang bahagi ng 9, ito ang mga haring tinalo ng Israel. 31 po lahat yun. Haring tinalo ng Israel. Nakalista po lahat dyan. At sa verse 24, ikalawang bahagi, sa pumumuno ni Joshua, lahat-lahat ay 31 hari. Ano po? Ayan. Lahat dyan nakalaban nila at nagabi nila. 31 kings. Ngayon ito talaga gagamitin natin message sapagkat ito ang ating Savior, ang ating tagapagligtas. Revelation 17:14. Poimen pa rin ito. Makikidigma sila laban sa kordero, si Jesus Christ yun. Ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili, at tapat na tagasunod. So tayo yun. Kailangan kasama tayo ng Panginoon na magtatagumpay. Amen po ba? Pero, hindi po tayo lalaban sa labas o sa literal na hari. Hindi natin kakalabanin ang ugali ng ating kapwa. Ang kakalabanin natin ay yung mga pag-uugali natin sa ating kalooban. Yun yung ating tatalakayin ngayon. Kaya nga sabi dito, our key verse, Joshua, is a record of 31 kings that Israel had to drive out of Canaan in order to come into their high calling and rest at Zion, the holy mountain of God. Di ba? Bago sila nakarating sa Canaan, sila po yung nakipagdigma. Wala na po si Moises dito sa pangunguna na po ni Joshua. At bago nila narating yung Canaan, tinalo po nila yung 31 kings na yun. At pagtapos doon lang po sila nakapasok doon sa high calling ng Panginoon at doon sila nakaramdam ng tinatawag na kapanatagan sa bundok ng Zion. Ano po? Doon sa Holy Mountain of God. Kaya sabi dito, kukunin lang natin yung principle. 31 kings yon na hindi naman sinabi literally gano'n ang ugali nila. Kung may 31 literal kings na ginapi si Joshua at kasama niya yung mga Israel na inilabas na minana niya kay Moses. Sasabi dito, tayo din ay maaaring merong mga 31 kings sa buhay natin na nagre-represent, na iniinto ng areas of the self-light where ego is still reign instead of Christ our Lord Jesus in our lives. Na maaaring meron tayong 31 kind of ego sa buhay natin na hindi natin namamanayan, tinatangkilik pala natin, pinalalakas pa natin, na wherein kailangan gapiin natin. Para maging kakampi talaga natin si Jesus Christ. Actually, sa binasa natin, sa Revelation, kasama natin si Jesus Christ, gagapiin yun if you would just allow Him na gapiin yung 31 kings na ego natin. Amen po ba? Kaya, bukas na ang puso. Ang sabi nga dito, these kings, mga pag-ugali ito, self-will and selfishness, these kings are reigning splendidly in our lives. Araw-araw po yan, nag-aalis sa buhay natin. And they hinder us from coming into the rest and reaching the destination of Zion. Dito rin tayo makalating sa kapahingahan. Maaring nandun yung promises of God, nandun yung tinatawag na river, supply of peace, nandun yung tinatawag na breakthroughs, nandun yung tinatawag na prosperity, and the realms of God na hindi worldly prosperity. Nandun na lahat ng bagay na inandala ko yung mga good promises of the Word of God. Actually, the Word of God is a sword. Yun ang gagamitin natin sa pagdating sa mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay, at sabi rin dito, however, as we allow God's sword to judge these enthroned kings within us, we will come into His full purpose for our lives. Doon lang po mangyayari yun. Okay, balik tayo sa kanila kong tanong. Is Jesus Christ the true King of your life? Diba, mahirap sagutin. Kasi maaari, hindi pa, ako pa rin ang nag-ahari. Kasama ko yung 31 kings dito sa loob ko.
Maganda kung honest tayo. Pero sabi nga dito, have you fully surrendered yourself? Are you willing to obey and let Him go into the hearts, into your hearts, and defeat the so many wicked kings, and let Him reign and take over us? Kung papayag tayo, bakit hindi gaganda buhay natin? Yan po. At sabi dito, if not, then, kung hindi tayo papayag, you, as a king of your own life, has got a lot of allies. Kung hindi ka papayag, ikaw na hari ng buhay mo, marami kang kakampi na laban kay Kristo. No? At kasama mo silang lalaban sa salita niya, lalaban sa panuntunan niya, lalaban sa plano niya, at hindi mangyayari yung gusto ng Panginoon na maghari siya sa buhay mo. Ikaw pa rin ang nag-iisang hari ng mga hari ng sarili mo. Tama na, di ba? Napalitan yung title ni Jesus Christ, imbes na siya yung hari ng mga hari. Ikaw na yung hari ng mga hari pa sa buhay mo. Pag-usapan natin yan later. Sabi nga dito, no? Yung lahat ng mga hari na yon are the kings that keeps enslaving us, manipulating us, and our entire life. Ang sakop po nito, ugali natin, character natin, at personality natin, mahahalata kung sinong mga hari ang nag-ahari sa atin. So wala pong literal na Tagalog sa napakadaming 31 kings na ito. Bibilisan na lang po natin. 31 sila. So samahan niyo ako sa pakikipaglaban. Amen po ba? Sa pamagitan ng panalangin. Ganito, nag-go, binanggit mo yan. Meron ako yan. Panginoon, tanggalin mo nga ito sa pamagitan ng iyong salita. Huwag niyo siyang kampihan. Alam niyo naman kung meron kayo nito eh. Hindi ko naman alam kung meron kayo nito. Pero lahat tayo meron nito. Ako, maanin meron din. Nung binabasa ko ito, naku, ang dami ko palang kakampi. Diba? Maging honest lang tayo. Unahin na natin. Sabi nga dito, king number 1 is the self-will. No, tinagalugan ko siyang sariling kalooban. No? Sometimes, sabi nga dito, someone who determines his own course of action. Mahilig tayong gumawa ng sarili nating hakbang. No? Kumbaga, he is the own boss of his life. Or she is the own boss of her life. Ikaw yung nasusunod. Hari ka na sa sarili mo, hari ka pa laban sa asawa mo. Di ba? Walang ibang masusunod kundi ikaw. No? Makapangyarihan ka sa sarili mo, makapangyarihan ka laban sa asawa mo at sa mga anak mo. Hindi ka pwedeng talunin kasi meron kang matibay na self-will. Okay. Kaya masabi dito, maraming ganitong klaseng believers, no, gumagawa ng kanilang sariling choice and decisions rather than asking God or His will. Okay, yun yung una. Plain explanation lang natin lahat. Pangalawang hari, king number 2, the self-indulgence. Alam niyo mo yung word na indulgence? So tinagalugan ko na lang siya ng pinopronta lagi yung sarili. Pag sinabing ini-indulge mo ba yung sarili mo? Isinasali mo ba yung sarili mo? So parang ganito, pag sinabing self-indulgence is the king number 2, feeding one's ego. No? May mga tao na paboritong subject ay yung salitang ako at ako, I and me. No? Pag nagkukwento tayo, minsan hindi natin naiiwasan, nagpapatotoo na tayo ha, pero ang nagiging bida sa kwento natin tayo, hindi naman si Kristo. Di ba? Ano ba nung nakilala ko si Kristo? Ay, nakatagal biglang yumaman ako. Yung mga kaaway ko, natalo. Wala silang masabi. At talaga lahat sila sumunod sa akin. Puro hindi napakita kung sino si Kristo. Ang naipakita mo, yung sarili mo. We're in a dito, ang first duty natin is to draw attention to the Lord. No? Wala. Ang nasabi mo lagi ay yung mga experiences mo, yung attainments mo. No? Hindi mo na i-point siya kay Kristo. Sabi nga ni Pablo sa Philippians 2:3-4, look not every man on his own thing, but every man on the things of others. No, ano ba nagsishare tayo? Tanongin naman natin, gusto mo makilala si Kristo? Kung gusto mo makilala si Kristo, napakilala ko siya dahil itong ginawa ni Kristo sa buhay ko. Hindi yung gano'n. Si Kristo yung mas marami mong masasabi. Hindi yung puro ikaw. Okay, king number 3, the self-seeking. Nilagyan ko ng Tagalog na mapaghanap o mapagpakiramdam. What's in this for me? What do I get out of this? Di ba minsan meron tayong mga paanyaya? Ano makukuha ko dyan? Ano mo mapapala ko dyan? Di ba? Sabi nga ni Napoleon,
No? The only people I care about are those who can benefit me. Wala akong pakialam sa iba. Ang tatangkiligan ko lang yung makikinabang ako. Ganun po ba tayo? Sabi dito, no, okay lang yung tao to pag may makukuha ko. Sasali ako sa programa niya kung may mahihita ako. Ibig sabihin, may mapapalaba ako dyan. Kaya nga sabi dito, using other people for our own advantage. Wherein, nasabi, ang true love ay hindi mo kinakailangan hanapan natin ng kapalit. It is unselfish. Love seeks not her own and bears all things and endure all things. Kaya pag may paanyaya, pag-ibig, pagkakaisa, di ba, minsan, mapapala ako dyan. Sila nila. Wala akong pakialam sa kanila. Ako, hindi nila mahal, hindi ako pinakasin. Walang ganon. No? Kasi pag ganon, self-seeking tayo. Mapaghanap lang tayo, mapagpakialam ng king. Number 4. Self-complacency, passivity. Yung masyado kang passive. Para ba sinasabi mo, I am good, ako mabait, ako mahusay, hindi ko kailangan ng pagbabago. Parang Laodicean, di ko ba? Makikita natin dito, binulag siya ng pandaraya. Kasi hindi ko na kailangan i-reach yung apex of spirituality. Hindi ko na kailangan ng Bible study, hindi ko na kailangan ng mga revival, hindi ko na kailangan ng mga paalala, ng payo, ng kung ano ng mga preaching, heavy preaching meeting. Hindi ko na yan. Alam ko sa sarili ko, eksakto lang ako. No? Kaya hindi ako ng Tagalog na para sa akin, ayos na ako. King po yan. Hindi ko kailangan na matingka ng ligtas. Hindi ko kailangan yun. Ilan lang kayo. Paglinggo. Okay, paglinggo-linggo. Kasi mayroon naman akong pakinabangan. So magkakakampi na yun. Ano po? Mabalik tayo dun sa self-seeking. Kaya kung titignan po natin, sabi nga ni Pablo, di ba? I have not yet attained. I press toward the mark. Ang sabi nga dito, we are having this progressive vision na hindi tayo kinakailangan huminto na at magsabing sakto na ako. Ayos na ako, hindi ko na kailangan ng karagdagang karunungan, hindi ko na kailangan ng karagdagang payo, hindi ko na kailangan ng mga heavy preachings. Ayos na ako, marami na akong alam, nagbabasa naman ako ng Bible. Marami na ako na-encounter na ganyan membro pag pinigisin na lang. Ba't hindi kayo nakagano? Bakit kayo? Para yan ka na lang. Hindi mo lang anong pastor, kargada ako, nagbabasa kaya ako ng Bible. Kung baka sa turong, lagi ako nagtutulong, adik na nga ako sa salita ng Diyos. Ginagamit ka pa ng mga symbolism. Okay, king number 5, the self-glorifying. Actually, itong self-glorifying, sabi ko nga sa Tagalog, nagtataas ka na sa sarili mo. Vainglory, boasting, and bounty. Nagbabala si Pablo, let us not be desirous of vainglory, provoking one another, and being one another. Ano nangyayari? Kapag nangyayari na po, kapag tayo may mga ministeryo dito na magkakabaro tayo, di ba? Sa larangan ng pagtugtog, o larangan ng pagbibigay, larangan ng pagkanta, lagi tayong nakikipagkumpira, lagi tayong nagkukumpira, at lagi natin sinasabi, mas magaling ko, mas magaling ko. Actually, nagsisimula yun sa inggit eh. Hindi ka naman magko-comment ang kanong, hindi ka naiinggit. So, isang nahari yan sa buhay natin na dapat po natin iwasan. Ang sabi, hindi na po nangyari sa individual Christian. Kahit sa mga pastor, sa kanilang mga churches, ay mas marami kami dahil sa ang music ministry namin, mahusay. Ay mas marami kami dahil ang building namin mas malaki. Ay mas mahusay kami dahil ang mga leaders dito turuan at talagang may seminar. Ay, pag gano'n na po nangyari, vainglory po yun. Hindi yung Panginoon ang natataas, self-glorifying ang nangyayari. Ano po? Okay, ang king number 6. Self-confidence. Masama ba ang self-confidence? Hindi naman po masama. Kailangan natin yan. Pero pag sumobra, ang self-confidence, mawawala na yung tiwala mo sa Panginoon, sa mga pastor, sa mga sub-leaders na inasay ng Panginoon para ikaw ay tulungan o ikaw ay payuhan. Tiwala sa sarili sa Tagalog. Ano po? Kung titignan po natin, ang sabi human strength and confidence in the flesh, Philippians 3, verse 3. Nandun yan, no? Sabi nga dito, hindi lang tayo basta nagtitiwala sa ating sariling judgment o self-reliant tayo, na nagsasabi natin, hindi namin kailangan ng payo, hindi namin kailangan ng mas mataas, hindi presidente, hindi namin kailangan, lahat to ay under control na ng aking kakayanan. Kaya walang problema. Matitignan po natin to, he is a self-made man. No? Kung ang Panginoon nga bagamat may self-confidence siya, nung pinapagawa sa kanya yung mga bagay na hindi pa kapanahon, ginawa ba niya? Yung miracle? Hindi, hinintay niya kapanahonan ng Panginoon na
na gagawin niya na yon. Kaya sabi dito, this is an opposite of the so-called holy dependence to Jesus. Kaya kung titignan po natin, even Jesus quote, I can do nothing of myself, sa John 5:13. Hindi porque anak siya ng Diyos, gano'n siya ka-confident sa kanyang sarili. Meron siya kasing pagpapasakop sa Ama. Yung time, hinihintay niya. So gano'n din tayo. Magkakakabit na yon. If we are really into God's will, hindi natin uunahan yung God's will. Yung king number 1, di ba gano'n? Yung may sarili kang kalooban, inuunahan mo. Hindi ka pang humingi sa Panginoon, meron ka ng nabuo. Okay, king number 7, self-consciousness. Sinong conscious? Kung mahilig magtanong na, may muta ba? May pinaka ako? May pinto ba sa loob? May tuloy ba? May limag ba ako sa loob? Madumi ba yung damit ko? Planchado ba yung damit ko? Ayos ba? Mahaba ba? Maikli ba? Mataba ba ako? Mayroon pa ako? Lahat tira nyo. Di ba? Masyadong conscious. Yan pala yung mga maalipin sa atin. Ang sabi dito, a dreadful bondage of worry. Masyado ka nag-aalala sa itsura mo. Sa maaaring sabihin ng tao sa'yo. Lahat sabi, every gesture, look, and word is carefully studied. Lahat tuloy yung mga tao, hindi basta masabi at hindi ka maprangka dahil maaaring magalit ka. Di ba kaya sabi, masyadong mapuna sa sarili. No? He assumes everyone, ina-assume niya lahat, iniisipan siya, pinipintasan siya, pinupulaan siya, pinag-uusapan siya. Pag ganyan po tayo, isa pala sa nagahagi sa buhay natin yung na tinaanitin tayo. Tama po ba? King number 8, self-importance. Sa mga pa-VIP. Kayo po kayo important person. Lagyan nyo kaya yung kotse nyo sa harap ng VIP. Tapos lagyan nyo pa ng wang-wang. Tapos patulogin nyo. Sa tingin nyo, padadaanin kayo. Siyempre, nung dahil gusto mo, pero pag nakita ka ng pulis, na gumagamit ka lang ng mga peking gano'n, ay huli ka. Di ba? Kaya tingnan natin, sabi dito, yung self-importance, mapagpahalaga sa sarili. Masyado yun. Ibig sabihin, a sense of one's own importance or greatness. Sabi dito, inflated ego to. Pag sinabi inflated, kumbaga sa salbabida, hinahinan. Masyado, bilib niya sa sarili niya na, uy, importante ako kinakailangan sa pagsilbihan ako. Pag ako hindi pinagsilbahan, hindi inuna, hindi pinansin, galit ako. At matidepress ako doon. Parang gano'n yung sinasabi ko. Kaya masabi dito, kung titignan po natin, may mga believers, paano nangyari ito, na nagkaroon sila ng tinatawag na further training at na-outgrow nila yung mga teachers and pastors nila. Nasabay mo naman yun, di ba? Yung tinuruan, naging mahusay pa sa nagturo. Process yun. Okay yun. Pero wag na wag mong ipagmamalaki yun at babalikan mo yung mga nagturo sa'yo upang sila naman ay supili at sabihin, mas magaling na ako sa'yo, kaya makinig ka na sa akin. Di ba? Pag gano'n na yung nangyayari at tingin mo sa sarili mo, ay napakahalaga mo. Napakataas mo. Ano po? Kaya kung titignan po natin, ang mga bagay na to ay hindi po tama na nagkakaroon sa atin ng mga, di ba minsan, pagka, kahit na nasa pamilya, pag napagsilbihan mo na yung magulang mo, nakukumpira mo sa mga kapatid mo na ikaw yung nagsisilbi, parang tingin mo napaka-importante mo. Kaya minsan pag nag-gather kayo, tapos hindi ka nabibigyan ng atensyon, sasabog ka. Gagalit ka, magkakaroon ka ng depresyon. Di ba? Parang tingin mo sa mo, ako dapat pahalagaan, ako mahalaga. Dahil ako yung lipagkalinga. Okay, king number 9. Self-depreciation. Iba po ito sa humbleness, ha? Pag sinabing depreciation, constantly degrading oneself. No? Para bang minamaliit ang sarili. Ang tingin niya lagi sa sarili niya, maliit. Halimbawa, ganyan na siya malamig, ganyan na ang looks niya. Hindi siya, huwag magagalit, hindi masama. Ayaw niya mag-makeup, di ba? Tapos, basta bawal lahat. Ayaw niya nung maikli. Talagang ang tingin sa sarili niya, hindi siya capable, marami siyang pwedeng magawang mali. Kaya minamali niya yung sarili niya. Kaya pagka siya nagkakamali, alam niya nang mali siya, lalo siya nang liliit. At pala yung kanyang apology. At ang sabi dito, preoccupied na kagad yung sarili niya na siya ay hindi kapantay, hindi kauri,
At hindi siya pwede kasama nila, kaya ina-isolate niya yung sarili niya. Ayan. Isa din palang hari yan sa buhay natin. Na para bang, ang tingin mo may tawag doon na parang lahat ng kilos mo, lahat ng pagkakamali mo, binapantayan ng kapwa mo. Kaya tuloy ko sa sarili mo, mas pinipili mo na lang magmukmuk, maging mag-isa sa buhay. No? Kaya, sabi dito, paano ka magkakaroon ng pagkalinga, pagpuna na maganda sa iba, kung sa sarili mo ay hindi mo magawa? At paano ka iibig sa iba kung hindi mo rin maibig ang sarili mo? Kaya bago ka makapagbigay ng benefit sa iba, makapagbigay ng appraise sa iba, at makatulong sa iba, tulungan mo muna, itaas mo muna, at kalingahin mo at ibigin mo ang sarili mo. Amen po ba? Hindi po masamang ibigin ang sarili. Ang masama, inibig mo yung sarili mo, pero yung kapwa, hindi. Utos ng Diyos yun Love your neighbor as yourself. Kaya bago mo ibigay sa iba, siguraduhin mo, puno ka na. Ano po? King number 10. Self-vindication. No? Ayan. Pinaninindigan niya na siya lang ang tama. Para bang lahat ng salita niya vindicated. Ano po? Constantly, ay nasabi dito, ayan, defensive of rights and standing firm for one's position. Hindi sa kanya applicable yung pag sinampal ka sa kabila, iharap mo pa yung kabila. Hindi niya kilala yung pagpapakumbaba. Hindi niya kilala yun. Basta kung ano sinabi niya, yun ang dapat, yun ang tama. Hanggang mamatay siya, paninindigan niya na yung sinabi niya, yun. Mamatay man ako. Di ba may mga salitang ganyan? Yung pala yun. Talaga sinasabi ko to, mamatay man ako, magpantay man ang pa ako. Yung mga ganong salita, nakarinig na kayo. Yung pala yun, yung king na yun, yung self-dedication. Ano po? At kung titignan natin, sabi, some Christians go through life never learning this lesson. No? Ibig sabihin ba, mas magaling ka pa kay Kristo. Di ba? Sabi nga ni A.B. Simpson, I solemnly believe that most of the blessings that have been given to me in my life and ministry have come because of the evil things people have said of me. And because God made me willing to allow them to do it. Kaya siya naramdaman niya yung blessing dahil natutunan niya tanggapin yung mga bagay na pula sa kanya, yung mga bagay na galit sa kanya, yung mga pressure sa buhay niya. Kasi pag self-vindicated ka, kung ano sabihin mo, yun lang ang tama. At hindi ka marunong tumanggap ng correction. Hindi ka marunong tumanggap ng explanation. Hindi ka marunong magpakumbaba sa matuling sabi. Ano po, para bang lahat ng sinabi mo ay kailangan talaga napasil ko to sa abogado. Legit to. Parang ganun. Kahit may magulang ka, kahit na, ba, nagdidesisyon ka, sinabi ng asawa mo, honey, tayong dalawang magdidesisyon. Honey. Pag sinabi mo, akin ang sweldo, akin ang sweldo. Halimbawa lang yun pero vindication naman. Mamamatay na ako, honey. Hindi mamatay ka. Meron ka namang merong may makuha ko pag namatay ka. Parang ganito sabi nung meron tayong kakilala Kristiyano. Hinang-hina na talaga yung lalaki dahil may sakit siya sa baga. Siyempre, lalaki nakikinapang siya dun sabi nung lalaki, pamamatay na ako. Jesus name, huwag ka mamatay, sasampalin kita pag namatay ka. Hindi ka naman. Tumagal pa isang taon na ka makikita pag namatay. Di ba? Parang gano'n may self-vindication ka. Kung ano sabihin mo, yun lang ang tama. Wala siya karapatang mamatay, wala siya karapatang magtampo, wala siya karapatang maghinahinaan. Basta kung ano sabihin mo, yun lang. Ayan. Okay. King number 11, self-sensitiveness. Hindi ko makuha ang Tagalog, tinagalugan ko na lang siyang nana. Sensitiveness. Alam mo niyo paano illustration natin ito yung sakit sa ipin. Di ba pag may nana ka sa ipin, katitignan mo siyempre sa dentista. Yung nga mo pala masakit ka. Iniilawan pala. Teka, chichikin natin. Meron kang agad pre-feeling na masakit. Hindi pa nga, papalapit pa lang yung panundot
Parang pakiramdam mo na kinakalaw-kaw na. Ano ibig sabihin? Overly sensitive, touchy, and easily offended. Ito yung mga tao, konting salita, sasakta. Konting gestures, natitiso. Basta para bang... Pero mostly daw yung ganitong tao, feel na feel mas yung nasasakta siya, pero hindi niya feel na nakakasakit din siya sa iba. Ako ninyo, ano ba, okay, balik tayo din sa ganun. Ginan mo yung kamay ng dentista. Ito mo, sakit eh. Eh yung dentista, hawak niya yung matulis. Tumama na yung kamay niya sa baka. Nasundot pa. Sakit eh. Dinilig ko sabihin, care ka masaktan, hindi mo care masaktan yung iba. Para bang nandun ka agad sa defensive way na, huwag mo takihin, masasaktan ako. Pero nung gumanti ka, hindi mo naramdaman, nasaktan mo siya. Sino dito yung minsan nagsalita ka, binalikan ka ng mas masakit na salita, pero ang nangyari, siya yung pa-victim. What yung ibig ko sabihin? Mas below the belt yung sinabi niya sa'yo, pero pag tayo sasabihin nyo, siya pa rin yung nakaramdam ng sakit, na parang siya yung talagang inapi. Parang ganito yun. No? Kaya kung titingnan po natin, ang kalalabasan nito, resentment, is the inability to let go of an offense. Pag sinabing resentment, nag-aalaga ka ng sama ng loob. At yan ang tatali sa'yo. No? Iniibon mo na inet ko yan. At hindi mo papayagan ng Diyos, kunin yan. Aalagaan mo yan dahil hari yan ang buhay. Hari yan ang buhay natin. King number 12. Kanina kung may self-seeking, ngayon self-seeking. Siya lang ang may tamang panukala. No? Nakakita na kayo ng taong biga-bigahan. Yung minsan usap kayo, umi-entra. Tapos hindi pa niya naiintindihan yung matter of your conversation. Meron na siya kagad, panukala. Di ba? At kahit pinagsasalit yung iba, sinasabi niya, hindi! Ako, prove ko na yan! Nagawa ko na yan! Aniwala, taga mo sa bato. Di ba? Sabi nga ni bato, itaga mo sa bato. Parang gano'n eh. Meron siya kagad kasiguruhan. Ang sabi mo ganitong tao, ay huwag daw natin, huwag daw natin basta paniniwalaan. No? Kasi kung titignan po natin, ito yung mga taong klase na katulad ng mga kaibigan ni Hope. Di ba sila yung nagsabi, sumpayin mo na kaya ang Diyos. Patayin ka niya. Imbis na magbigay ng tamang panukala, sa tingin nila, yun lang yung solusyon, yun lang yung salita na pwede gawin. Kaya kung titignan po natin, minsan itong mga taong to, pumapasok po sa tragic situation ng buhay mo. Yung parang alam na nila na corroded ka na, alam na nila na taranta ka na, hindi makatulong, bibigyan ka pa nila ng mga suggestion, ng mga salita na inaakala nila na yun lang ang tamang solusyon. Kasi pakamatay ka. O ako sa'yo, iwan mo. Ayan ako kung nakita yung mga tao nagpapayo ng gano'n. Naku, once a cheater, always a cheater. Iwan ko yan. Maghanap ka na iba. Yan, yun yung mga tao. Ang kanilang panukala ay, yun lang ang tama. Yun lang ang tamang decision. Yun lang ang tamang gawin. No, pero sabi nga dito, they lack the proper line to speak effectively. Walang ilaw yung gano'n. Kaya kung titignan po natin, true wisdom possess a broad spectrum of matters and offer other workable alternatives in gentleness. At tamang salita lang yung sinasabi, hindi na takarami. No? Baka ganun kayo, ganun tayo, o may taong ganun sa atin. Pinag-ahalian po yun ng ganung klase hari. King number 13, self-introspection. Sa Tagalog, mapasuri sa sarili. Anong kanina? Self-depreciation. Ano naman yung pinagkaiba nito doon sa isa? Parang nabanggit sa Bible ko eh. In my flesh dwelleth no good thing, or wrecked man that I am. Nabanggit yata sa Romans 7, 18 and 24. Pero, i-analyze po natin, hindi po ganito ang pinifigure out ng mensaheng yun. No? Ang sabi dito, tamang sinasabi sa Jeremiah 17:9 na walang nakakakilala ng kanyang sariling puso. Naniniwala po ba kayo doon na ang puso natin mandarayan? Kaya tayo nagdideceive.
Ang sabi dito, ang Diyos lang ang nakakakilala ng puso ng tao. Kasi bakit? Parang, yan, mahal ka niyan ngayon dahil may pakinapang sa'yo, pangangako yan. Pero pag wala na yung pakinapang sa'yo, yung sinabi niya na nanggaling sa puso, hindi pala doon puso na daya. Kaya kung sinasabi ni Pa, huwag mo kasing pairali ng puso. Isip daw. O, sino sa puso? Sino sa isip? Sino walang puso? Wala kasi sa magsagot. Sino walang isip? Ano ba gusto yung tanong? Balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. No? Pag titignan po natin dito, para bang ang dating mo ay ano? Ang dating mo dito sa sarili mo ay walang pag-asa na makakuha ng positibo, kapayapaan, at mapanatili ang galak sa puso mo. Parang lahat na lang ng magiging kilos mo mali. Halika dito. Wala ka na. Halika. Ay, naku. Mali-mali ako. Parang gano'n. Pinagawa nga ako, napaalis eh. Pinagawa ko, lalo tuwal pa, huwag na. Ayan. Parang ang tingin sa sarili niya, yung pag-i-expect niya sa sarili niya, walang nakitang maganda. No? Di ba sabi niyo, hindi nagpapanggit ng pangalan, ha? Sabi nung isang joke, no? When a psychiatrist checked on the left side of his brain, there is no right. And checking the right, there is no left. Nakuha niyo. Yung logic sa English, pag ginagano, hindi niya naman ako ibig sabihin. Nung tinignan daw yung left, walang right. Yung tinignan yung right, walang left. Walang kaliwan. Kaya, pag tinignan po natin dito, hindi po tayo nilalagay ng Panginoon doon sa belittling ourselves. Tama na. Kaya nga may Holy Spirit. Kailangan mo lang ng fear of the Lord para magkaroon ka ng wisdom and narinig niyo po yung salita, walang taong bobo. Diba? Nung malilit tayo, pag pinag-aaral tayo ng ulang natin, ano ka ba? Hindi mo maintindihan paulit-ulit. Yung mga magulang dati may pamalo eh. Kaya matututo ka sa takot eh. Yung pa, minsan ang pang-enhance dyan, walang taong bobo, magsikap ka lang, walang taong bobo. Diba? Sino naniniwala? Anong pipiliin nyo? Yung kayo maging bobo o maging tanga? Sabi nga ni Janita, o tanga! Nakila ng wala kayong pipiliin doon. Kaya ibig sabihin, naniniwala kayo na hindi kayo ganon. Pag i-inspect niyo yung sarili nyo, huwag niyo masyado, kasi minsan kaya ganon kayo kumpira mo yung sarili mo sa iba. Huwag may kumpira sa kumpira mo sa matalino, yun na, sumakumlaw din eh. Kung ano kumpira mo yung sarili mo dyan, huwag dyan. Isa naman pag sobrang baba, mahirap pa nga ako sa daga eh. Pati daga mo lang kinala mo, kinukumpira mo yung sarili mo. Eh kung naging daga ka na lang kaya, di ba? Ay minsan yung salita natin, biktima tayo eh. Yung mga salita natin, huwag masyado doon. King number 13 yun. King number 14, self-love. Pag-ibig sa sarili. Masama ba yun? Hindi naman. Yung overprotective ka. Ang sabi nga dito, overprotective of self and selfish interest. Actually, ito yung tawag ng comfort zone. No, contrary to the nature of God, who willingly gave Himself, no, His very life for others. Parang dito on the thing, no? Yung sarili mo, ay nakatingin ka lagi doon sa life and security. May pupuntahan tayo. Wala bang mga kaibigan? May makakain. May matutulugan ba ako doon? Nakuha niyo yung gano'n. Yung pag gano'n daw tayo, no, masyado natin ibig yung ating sarili. Na masakit ang ulo, punta agad sa doktor. Ang nanakatilang, punta agad sa doktor. Lahat na lang. Masakit lang ang puso dahil na-break. Pupunta na sa kay doktor lang. Parang, ang tingin na sa sarili niya, kailangan talaga. Kailangan kumain ako ng kumain ng marami. Kailangan talaga mag-exercise. Okay lang yun. Pero pag too much na po, yung pag-ibig sa sarili, ang sabi,
those who keep their lives shall lose it. Ibig sabihin nito, ano nangyari yung pagtungkol sa Diyos? Ayoko nga doon, iitim ako. Ayoko nga doon, magugutom ako. Mission, pumutang pa ako ng ulo. Di ba pangako, mawala ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, makikita niya to. Pero yung nag-iingat ng kanyang buhay, at inaalaga ang mabuti, at ayaw doon sa mga paglilingkod sa Diyos, gugutom na ako doon. Di ba may mga ganito tayo, naman yung ikasabi sa mga kasama niyo. Ba't hindi ka na sumasama? Haba-haba nung sermo, 31 cakes. Gutom. Pang ano pa lang, 15 number 15. Kami, may 16 pa. Ayun, may isang hari yung mama, tutupasan yung mama. Di ba? Totoo naman yun eh. Pag masyadong, sino ba kasi sinabi mo ka mag-breakfast? Mag-breakfast ka muna bago ka pumunta dito. Eh, ba't hindi ka mag-breakfast? Eh, paano itong damit ito pinagpalit-palit mo? Hindi mo alam kung ano ka ba, Miss Universe? Model ka ba? Hindi mo tuloy na kasikasong kumain. So, huwag niyo isisi doon sa service. Actually, hindi kayo ginugutom. Yung antok-antok dyan, ha? May hari din dito, yan. Pinuyat-puyat mo yung sarili mo kagabi, tapos ngayon, pipikit-pikit ka. Tapos dinadaya mo kami, kunyari, maganda mata mo. Hindi naman talaga yan ang size ng mata mo. Sa tagal mo natin magkakakilala, di ba? Kilala mo na dito kasi may magaganda mata. Tumayo. Wala tumayo man po, may dahil magaganda mata nun, di ba? Alam mo, nung nakita mo siya, medyo singkit, ulaga. Aba ngayon. Aganda ng mata. May magmundalayan ng sarili mo. No? Self-love. Lumabas-labas ka sa comfort zone mo kasi pagkasabado ng gabi, matulog ka na ng maga para pag linggo, may laban ka. Ngayon, nagtanong, bago tayo magpatuloy doon sa naging anim pa. Kinakalaban nyo na ba yung mga hari na meron kayo? Pagka gano'n, David, pag meron ako niya, tapesin mo nga ngayon, tapesin mo. Tanggalin mo, ayoko nung gano'n. Hindi yung, ay, meron pala ako nun. Yes, 3 lang. 15 na, yes, meron pala 15. Ay, talagang dami kong kakampi. Huwag po gano'n. Binabalatan natin itong mga hari na to para palayasin sa buhay natin. Ugali po kasi ito eh. Okay, number 16. Self-motives. Ayan. Doing favor for others with the hopes of getting something. No? In return. No? Minsan nagdodonate tayo sa loob ng church. Nag-expect tayo ng getting more back to ourselves. Ay, magbibigay ako. Pagpapalain mo naman ako, Lord, di ba? Ayan. Huwag daw ganun, bayaan mo si Lord, huwag mo siyang diktahan. Kasi alam din ng Diyos yung kung nagbigay ka kung galing sa puso, o meron ka lang inumuso. Alam niyo yun? Yung pag nagbigay ka, pinagsasabi mo ka talaga. Hindi mo nagkaroon ng organ kung hindi ako nagbigay eh. May nagbigay doon sa isang church na galang sa Bible School. Ang gandang organ. Ano yung sabi nung nagbigay? Anong oras ba practice niyo? Anong oras ba yung morning service? Gagamitin niyo na yan, morning service. Huwag niyo gagamit sa afternoon service. Anong oras practice niyo? Anong oras kayo si-start? Bakit ko tanong ka? Hawak ko yung susi. Di donate mo. Sabi tuloy nung nag-receive, iuwi niyo na po yung organ. Hindi kailangan yung organ niyo. Di mo ba? Ibig sabihin, bibigay ka to manipulate others. No, may motive. Ang sabi dito, minsan din, sa part din ng mga leaders to, yung nagkakaroon ka ng prosperity message. Pag puro na lang prosperity message, ay mali din po yun. May selfish motives yun. May yung leader na gano'n. At ang sabi dito, alam naman natin na God is generous. No? He can give 7-fold back to us or 100-folds back to us, 1,000-folds back to us. Basta gawin lang natin yung tamang rightful relationship natin sa Kanya. Hindi na tayo kailangan itulak-tulak doon. Sabi dito pa ang sariling motibo. Ano po? Ang sabi dito, giving should never be for gaining greater dividends. O remember, hindi po ito ginagamit para makilala din tayo. Actually, God loveth those who give secretly. He really blessed them. Okay, king number 17. Selfish desire. Ano ba yung selfish desire? Sabi dito, pansariling nasa. Covetousness, pumapasok po yan yung pag-iimbol. Something for me. Ano ba yung pwede sa akin dito? Kung titignan po natin,
Gusto ng lahat ng successful in life and security. Hindi masama. Sino hindi may anak na gusto ang kanyang anak ay magtagumpay at magkaroon ng secured life? Sabihin ng mga magulang paano mangyari. Pero yung susunod ko sasabihin, huwag naman yung pagawa sa kanya. Kasi sabi dito sa mga susunod, sino dito yung nangihingi ng number? Pwede ko malaman yung Facebook mo, yung number mo. Bakit? May pray kita. Yung pala may selfish desire. Anak, nakuha mo na ba? Opo, mami. Naku, nukuno ka ng yaman niya. Nag-iisang tagapagmana yan, yung batang yan. At pag nakuha mo yan, galingan mo panliligaw mo. Ay, sagot na lahat. Di ba? Sagot na lahat. Ayos na yung ating kinabukasan. Ayan. Huwag doon tayong ganon. Ano po? Baka nauna kasi yung tinatawag na kapalaran ang hinahanap mo. Hanapin mo ang Panginoon at siyang bahalang magbigay sa iyo ng magandang partner at magandang buhay. Ano po? Kung dahil lang sa yaman na yun, mahahanting naman ang buhay mo. Akala mo, nag-iisang tagapagmana, dami pa ng kapatid sa labas. Hindi lahat yun, may away ka na sa loob, may away ka pa sa labas. Ikaw ba? Saan ka ngayon? Kaya huwag po tayo pakasiguro sa ganon. No? At sabi din dito, minsan maglilingkod lang tayo, hanap tayo ng mga taong sa tingin natin ay may prestige, may power, at yung may sinasabi at makikinabang tayo at the end. Yun po pala lahat ay selfish desire. Di ba sa paglilingkod mo, kung maganda naman ang salary, mabait naman yung magiging master mo, yung pinaka-sir mo, yung pinaka-head mo, okay na yun. Huwag yung, ako ba yung mapopromote dyan? Ako ba yung may makukupit dyan? Abay, kasama na po lahat sa pinag-uusapan natin. King number 18, self-choices or selfish choices. Lahat tayo marunong pumili. Tama po ba? Sino hindi marunong pumili? Yung kung ano na yung mahugot sa akin ito ni Soso. Kasi kung gano'n, nahugot mo taas na ito na. Hindi ka marunong pumili. Tapos tingin ka sa sapatos, nahugot mo ay, nakahay ka pero nakadaster ka, di ba? Tapos hairband, sombrero, even nakuha mo, bulaklak, di ba? Nasasabihin sa mga kita, ano pa siguro ito? Bakit ito choice ko eh? Kaya lahat tayo, huwag tayo mapamula. Ba't ganyan suot mo? Abay, hari yan eh. Pinili niya yung isuot. Ba't ganyan kulay ng buhok mo? Eh, hari nga yan eh. Yan ang pinili niyang kulay ng buhok. Bakit nakikialam ka? Ano, pareho tayo, gano'n? Eh, di queen tayo. Di ba? Kaya kung ano isuot mo, maging ka doktor ngayon. Proud, tama. Sino proud sa suot niya ngayon? May presyo po ba yan? O wala? Sinagot yung amen. May presyo po ba yan o wala? Ako yun naman kahit na 25 pesos yan, may presyo yan. Ang wala, kinuha nyo sa sampayan. Diba? Yun ang wala. Nakaw yun eh. May presyo po ba yan? Okay natin yan. Napalabi ko. Okay na nga ito. Okay na ba? Walang masama. Gusto nyo talagang mga signature. Go to the ungay. Okay. May choice tayo eh. Kung sabi nga dito, sa choice natin, minsan ganito. Paano mo naman nasabi ang pastor ng alin? Pag yung choice natin ay hindi na po kasama ang Panginoon sa larangan ng espiritual. Pipili ka ng asawa, pipili ka ng klase ng buhay, pipili ka ng trabaho, kailangan pa na involve ang Panginoon dyan. Hindi pwede hindi. Kasi magiging masalamuot pag hindi mo sinama ang Diyos. Diba po ba? At in having a right choice, wisdom comes from the Lord. Kaya kailangan talaga na nagko-confide ka sa Kanya. Ang sabi nga dito, nag-i-inquire ka sa Panginoon for His perfect will. No, hindi lang sa sarili mo. Kaya sabi nga dito, pansariling kagustuhan at pamimili. Ang king number 18. Marami pa. King number 19. Okay. Dito pala sa pagpili, involved dito yung, alam niyo yung word na pleasure? Dapat pala bibigyan natin ng pleasure ang Panginoon sa kahit ng mga pinipili natin. Sa buhay na pinipili mo. Di ba, ang mga anak natin lalaki yan. Bagamat tinakuha mo ng nurse, hindi naging nurse. Naging tindera.
Diba? Ano na lang mararamdaman mo? Si mama nalulungkot pa. Samantala, ang laki na nga, hindi na nga lang tutinda ko, grocery na nga. Eh anak, gusto ko maging nurse ka. Kaya isang araw, habang nagtitinda siya, nakasuot siya ng nurse. So ngayon na yung nanay niya. Parang ganito yan eh. Kung yun ang gusto ng Diyos sa'yo, mararamdaman mo yan sa kanyang salita. Sa mga payong nakikita mo at kahit sa mga post na mababasa mo, bigyan mo ng kaluguran yung gumawa sa'yo. Sa magitan ng hindi ka lang pipili sa sarili mong kalooban, i-confide mo sa Diyos. Tama po ba itong pinipili ko na ito, Panginoon? Yan. Okay, king number 19. At ibalik tayo sa selfish pleasure, masarili kaligayahan. It talks about, nag-gratify ito sa sarili natin. Sino dito gustong maligaya siya? Hindi masama, ha? Amen lang na amen, ha? Sino yung gusto ng party? Uy, yun. Pero wag ka pag nag-birthday, nag-iimbita. Eh, party yan, ha? Pag ayaw niya ng party, hindi na kami pupunta sa inyo. Pagka nag-iimbita kayo, kasi ayaw naman pala niyo, eh. Sino gusto ng party? Mag-amen naman kayo. Sino gusto ng party? Hindi pa naman nag-iipon pa. Pwede naman sabihin ka, nag-iipon pa. Di ba? Sino gusto ng outing? Traveling. Eating. Drinking. Yung pala inom. Pleasure drinking. Marrying. Diba? Yan ang layo ng tao. Ang sabi kasi dito, pag ang nauuna na sa'yo ay lahat ng hilig ng laman. Hindi masama, pero pag mas over yun. Pleasure seeker, binanggit sa Romans 12. Di ba? Sa ano pala? Sa 2 Timothy 3. Ama, 1-5. Hindi ka na naghahanap sa Panginoon. Ang hinahanap mo, yung pleasure. Hanapin mo man ng Panginoon. May punta ka sa church. May service. Service ang mga baba, 31 kids. May punta ka sa church. Bakit? Anniversary. Oo ko dyan. Punta ka sa church. Bakit? Christmas party, may gift-giving yun. At mayroon pang palakton. Oo ko dyan. Magsasama pa ako, ha? Oo. Pag maganda po, ito pala yun. No? Selfish pleasure. Dapat balance lang. Hindi puro saya. May sakripisyo. Okay, king number 20. Ilan na lang natitira? Tapos ng 20? 11. Papatayin pa natin yung 11 o hayaan na lang natin na matira yun. Hindi sila makapag-isay, no? Sabi nga nila, Pastor, dagdagan mo pa. Eh, sasabihin mo, meron na akong 19 eh. Baka yan eh, meron din ako yan, 20 na. Okay, number 20. King number 20 is the selfish possession. Ano yan? Hindi na natin masyado papaliwanag yan. Tungkol yan sa mga agawan ng lupa. Mangyayari yan sa magkakapatid, magkakaanak. Dahil dyan, sabi dito, maraming family and friendship have been destroyed over the bitterness of contested will. Sabi nga dito, si Jesus ayaw niya yun eh. Ang sabi dito sa Luke 12, verse 12, Jesus warned that happiness is not measured by how many possessions we amass. The things people grasp were never satisfied anyway. Everything we clutch to, we will lose it sooner or later. Kaya be open-handed. Parang ang hirap ngayon kumpara sa Bible times. Sa Bible times, bagay, siguro, may philosophy niyo ako, pwede. Pastor, hindi naman gano'ng kayayaman ng tao. Ang kanilang mga gamit, bato eh. Mga coconut, di ba? Mga gano'n. Samantala ngayon, mga ceramic, ginto, silver, at napakalalaking lupain. Nung nang binibenta lang nila, kalahati lang ito, kaya na nila ibenta yun. Kasi sa panahon ng Bible times, nagbebenta talaga sila ng ari-arian. Pag may panawagan para sa gawain ng Panginoon, namimigay sila. At maya-maya, wala pa rin masyadong tao. Nung magtayo kayo, sa'yo uli yan. At pag doon pabenta, benta ko uli yan. Tapos yun, bait nila sa Sambales, hindi pa namin tinatulan. Pero masama nga nila. Sabi nung kausap namin doon,
sa pora. Buhay pa si Pastor. Pastor, magtirik ka lang dyan. Yun na yan, rights lang ba kaya? Sabi ko, yun po nga, lang grabe. Alam nyo, 10 years time mula nung nakita namin yung mga pinagsabihan, kanya-kanyang tirik, ang lalaki ng bahay, at kalimitan sa nagtirik, Koreano. Na ibinenta sa kanilang napakamura ng mga nandoon na nagtirik nga ng mga taga-Sambales. E di yumaman yung mga nagtirik. Naman ninyo, rights lang. Siyempre, hindi naman yan masyadong napaka-remote area, hindi masyadong na-inspect ng gobyerno, inabutan nila ng gano'n. Naman ninyo. At ano nyo na yung kalakalan doon? Usap-usap lang, lagay-lagay. Yung pinaali mo na yan, may pera ko ba? Pera ko mas mali. Akin na yan. Papatiplo mo yan. Parang gano'n lang nangyari. Diba kailan lang yun ha? May land grabbing pa pala. Actually, marami pa rin mga lugar na pwede i-land grab. Sino gusto? May sabi, kaya yung pastor. Ayun, yun yung sinasabi dito. Selfish possession. Yung bili ka ng bili ng lote. Iniisap, ang katwiro mo, nag-i-invest ako eh. Marami akong anak eh. Pero hindi mo inayos, kaya anak mo na lahat, anak mo nag-away-away ko sa lote. Mga hari pala yan. Okay. Pag nanasang yumaman, kasakuman sa pag-aari. King number 20. King number 21. Selfish fears and cares. Pagong sariling takot at pangangalaga nito. Sinong naniniwala na may mga man-made fear? Punta tayo sa pinakamaliliit at mabababo na halimbawa nito. Sinong takot sa iblis, sa gagamba? Di ba? O sa daga. Kay Mickey Mouse. Di ba? Takot sa daga pero yung karakter ni Mickey Mouse gusto. Di ba? Hindi ko makain ng bibi pero sa susot, Donald ka. Di ba? Gano'n eh. Di ba? Takot sa mangkukulang pero ang mga damit, Harry Potter. Takot sa gagamba pero naka-spider. Di ba? Kontra. Kaya ibig sabihin, man-made lang lahat. Di ba? Meron yung programa yung Mercano nun eh. Yung para bang i-challenge yung peer mo kung saan ka takot. Kung sa height, ay talagang dadali ka sa mataas. Pag sa ipis, mahihigay ka sa parang kataulan, bumusan sa katutak na ipis. Hanggang manigas ka sa takot, hanggang mawala yung takot mo, yung peer factor pala yun. Ibig sabihin, mawawala yung takot mo at makikita mo na lahat lang pala yun ay gawa-gawa ng guni-guni mo. Yung pala yung hari din sa buhay natin. Bakit nangyayari yun? What is going to happen to me? Minsan, di ba? Pagka ikaw ay napakalaki ng law ng self-preservation mo, ibig sabihin, overprotective ka sa sarili mo, ayaw mo magalusan, ayaw mo masukatan, no? Ayaw mo magkaroon ng mga tinatawag na pangamba, ng mga bagay na mauubusan ka kaya, ng mga bagay na para mang-aagawin sa'yo. Nagkakaroon ka ng selfish fear and cares. At minsan, nawawala na Diyos sa eksena. Ito na yung mga panic buying. Wala yung napabalitaan mo lang, nilito, napabalitaan mo babagyo. Inuunahan mo, Kristiyano ka pa naman. Nawawala yung God has not given me the spirit of fear. Ang ginagawa mo, gagawa ako ng fear sa sarili ko. At alam ko kasi, kaya nga selfish fear and care. Alam ko, hindi naman ako kapalingayin ng Diyos eh. Kasi ang Diyos walang pakialam, puro pagsubok lang binibigay sa atin. Sabi nila, pagtapos sa pagsubok, tagumpay. Jesus Maria Jose, ang dami ng pagsubok, wala pang tagumpay. Kaya ayoko na magtiwala sa Diyos. Yan. Pag ganyan ang nangyayari sa'yo, hindi mo man sinasabi ko, dahil ang pagkakasabi ko, parang ang dating sa'yo, wala nang kwenta ang Diyos. Kasi dahil ka nang pinagdaan, wala namang nangyayari. Kung wala nang tiwala. Pag gano'n, ikaw na ang gumawa sa sarili mo ng selfish fears and cares. Take note, hari yan na mahirap paalisin sa buhay. King number 22. Selfish sorrow. Pansariling lumbay. Naniniwala ba kayo na may godly sorrows? May godly sorrows. Yung galing sa Diyos yung kalumpayan. Pag galing sa Diyos yung kalumpayan, katulad ng nangyari kay Job, may kapalit na malaking bagay. Pero pag sa kaaway galing yung kalumpayan, mahirap po yun.
pwede kang takasan ng pait. Di ho ba? Pwede po bang sa Panginoon galing ang blessing? True or false? True yan. Pwede din po bang sa kaaway galing ang blessing? True din po yan. Pero ang blessing sa kaaway, merong sorrow. Merong kalumpayan. Fully blessed ka na, hindi ka pa masaya. Fully blessed ka na, nakapagbigay ka na, hindi ka pa nakakaramdam ng kasapatan. Pagtapos mong magbigay, nanghihinayang ka, nagagalit ka. Ba't mo pa nabigyan-bigyan mo? May nagawa sa'yo. Re-record sa prom ka. Yan pala yung mga bagay na yun. Nang ibig sabihin dito, pagka may selfish, sorrow ka. Ano po? Ang sabi, sometimes God is letting you down. No? Ang sabi mo kagad, ang Diyos hindi patas. Bakit siya dumalangin, binigyan? Hindi naman siya ganun tapat. Samantala ako, mas tapat pa dyan eh. Dumalangin, hindi ako binigyan. Marunong ka pa. God reads our inner heart. Sometimes kasi hindi binibigyan ng Diyos dahil may pangyayari. Na maaaring ibigay niya yun sa'yo, pero mawala ka. Alam nyo, paano hindi tumitigil sa pagsubok eh? Sinubok niya sa Abraham. Ang lagi lang kay Abraham, waiting. Nakapasa siya sa waiting. Binigay yung anak. Ngayon sinubok ng Panginoon kasi lumalaki na yung anak, gigiliw na siya sa anak niya. Kaya lang bakit itong anak na to, ay doon sa panahon na natutuwa siya, may anak siya, ay mawala, subukin mo nga kunin. Tinesting yung kanyang sorrow. Pero sa sorrow na binigay ng Panginoon, di ba sorrow yun? Kalumpayan yun. Ang naging kapalit sa buhay ni Abraham ay trusting pa rin. Nasa Diyos naman galing yan eh. Siya ang may capability kunin, magbigay, kunin. Siguro sa likod na isip niya, kaya niyang ibigay na mas marami pa to. Sa kanya yung buhay, kahit patay ko, kaya naman niya yung buhay yun eh. Tumayo uli eh. Di ba? Parang gano'n, napaka-passive niya doon sa bagay na yun. Kaya kung titingnan po natin, ito tinatawag na selfish sorrow, pagka na-implict ka nito, yung pansariling kalumpayan. Kaya sabi dito, nagkaroon ka sa sarili mo ng mabilisang pagsasalita sa Diyos at sa iba, at nagkakaroon ka ng responsibility and not caring. Wala na magagawa. Tama na sister, huwag mo na akong kayuhan, huwag mo na sabihin sa akin yung salita ng Diyos, huwag mo na akong dalhin sa church. Tama na, lumay na ako. Hintay ko na lang mga kapalaran ko ang mangyayari. Okay na ako dito. Pero hindi mo alam. May plano pala ang Diyos. Kaya nililihis yung daan na tinatahak mo. Maaari sa daan na tinatahak mo, mapapahama ka pala doon. No? Kaya huwag tayo paalitin dito sa selfish sorrow. Yung minsan ka lang dinisipline ng Panginoon, bumigay ka na ng todo, naloka ka na. Di ba minsan, kaya ko sinasabi, may mga ilan akong nakita, ito nasasabi ko sa chapters ko sa church, na sa larangan ng pag-ibig, yung patay na patay ka sa gano'n, sa kanya, at talagang ginamit ang Panginoon yung mga tao para mag-iwalay kayo, o ginamit yung magulang mo para maiwalay kayo, o sitwasyon para maiwalay kayo. At anong nangyari sa'yo? Naloka. Di ba? Dahil iniisip mo, siya lang ang iyong mundo. Kaya inisip mo siya yung iyong mundo, pasan mo ang mundo. Di ba? Umiikot ang iyong mundo sa kanya. Na iniisip mo siya lang at wala nang iba. Pag gano'n, clouded ka na, wala nang Diyos doon, wala nang pag-asa doon, wala nang another chance doon. Kaya nung nawala siya, nawalan ka na rin ang bait sa sarili mo. Kaya yan po yung mga tinatawag na selfish sorrows. Ano po? King number 23, selfish sacrifices and self-denial. Pansariling sakripisyo at pagtanggi sa sarili. Sino dito yung nagsasacrifice? Yung ginagawa natin ngayon, sacrifice yan. Iba sa inyo gutom na, di ba? Iba sa inyo gusto nang lumabas, kaya lang nahihiya. Sacrifice yan. Tama po ba? Iba yung naantok na. Pero, nung dulat yung mabuti, kanina mapungay, ngayon dulat na. Sacrifice po yan. Kumukulo yung tiyan mo ngayon, nauutot ka kaya, gutom. Pinipigil mo. Sacrifice po yan. Di ba?
At lahat ng sacrifice natin ginagawa, kita ng Panginoon. No? Yung self-denial natin ginagawa, kita din ng Panginoon. Kaya lang sabi nyo, selfish. Yun ang nakasama eh. No? Ano ibig sabihin? Giving to satisfy self. Sa matuling sabi, hindi na natin papaabain, no? Yung self-denials mo are for displaying lang pala. Sabi kasi dito, pwede kang mag-fasting for 40 days, pero hindi ka naman lalapit sa Diyos. Kaya palang ginawa para magpapayat. Tama. Yung pagpapasting mo pala, hindi dahil gusto mo mag-fasting. Wala ka kasing kulang. Fasting naman ako, pero sa gana ka sa kulang, hindi ka makapag-fasting. Ang sacrifice mo doon eh. Kung kailan masarap ang ulam, doon ka mag-fasting. Sacrifice nga eh. Kaya walang sacrifice, doon sa magpa-fasting ka lang dahil walang ulam. Tama po ba? Man-made sacrifice and self-denial po pala lahat yun. Pero sabi nga dito, no? Hindi ka, nag-fasting ka nga for 40 days, hindi dahil sa Diyos, hindi ka nakalapit. Naka-break ka ng record. Diba? Para bang, nagawa ko rin. Diba? Sobrang payat ka na. Diba? Yung ibig sabihin lahat na ginagawa mo ay you all did it to draw attention to yourself. Yung sacrifice mo palang ginagawa. Kunyari, nandito ka, tagal-tagal mo. Makita na lang nila sa sacrifice ako. Pero pupurahin ko lang yung pastor na ko. 23 kings pa lang, 31 na. Diba? Gutom na ako. Uwi na ako. Pasal na ako. Sino ganon? Uy, ari yan. Slave nyo yan. Slave nyo. King number 24. Sino yung nakakaipunan ng hari? Sino may pumapatay ng mga hari na yan? King 24, selfish virtue and morality. Ay, ito na yung word na. Kung makita ng Tagalog, tawagin natin siya. Holy than thou attitude. Banal-bananan. Pagpapakitang tao to, sabi ito, no? Ang sabi niya, ayokong tumalo. Bakit? Dahil naman nakikita ko dyan, nakakatisod eh. Ayokong magbigay. Dahil naman ang binibigay ko, saan lang napupunta? Ayokong kumanta. Bakit? Ang haba-haba. Diba? Ano yung gagawin mo? Ganito. Ayoko kahit kumawat ko siya. Alam mo ko lang na ikaw yung gawing santo. Diba? Banal-banalan ka dyan. Ang sabi niya pala yung isang hari. Actually, sa ugali itong pinaliwanag dito eh. Yung mga Diyos, ang tingin ng mga Diyos sa sarili nila ay ano? Parang Diyos dahil tayong pinili. At yung mga raw Gentiles, aso. Kaya hindi sila pwedeng hawakan nun. Maraming matutubi. Tingnan nyo. Pag kayo ay nakakakita ng pulubi, anong unang sabihin niya ng malaya, dito tayo, sa grupo na to. Kung may gagawa dito na tinatawag na self-virtue and morality, may pulubi, anong gagawin niyo sa pulubi? Isa lang, sige na. Yung sagot na isa, kayong lahat ang gagawa. Anong gagawin niyo sa pulubi? Ililibing. Ay, sumagot eh. Anong gagawin niyo sa pulubi? Dito muna. Bibigyan nila ng pagkain, huwag kayo gaya-gaya. Dito! Paliliguan. Nevertheless, you have an idea. May ganyan sa TikTok, di ba? Kung nakuha sa basurahan, pinaliliguan, dinadamitan. Dito, bibigyan ng pen, magsusulat mo. Judgmental. Dito, katawan. Ito na gagawin sa pulubi. Tutulungan. Hari na walo. Pakitaan nyo sila ng mga tulubi ng masukot nyo sila. Sino dito ang marunong makipagtawaran sa pulubi? Yung tawag, wala akong barya. Sabi ng pulubi, kahit buo, tumatanggap ako. O, ayun sasabihin mo to. Wala akong buo, barya lang. Patwist-twist ka.
Ganito po, yung sabi nga ng Panginoon, di ba? Ako'y nagutom. Ako'y nakubaran. Ako'y nagkasakit. Yun yun. Minsan kasi dito, sa tinatawag na service dito natin, ang tingin natin sa mga taong mababa, iubod na ng bata. Mababa na, wala pang pagkain, kakain ka sa harap niya na. Wala nang ang damit, wala nang masote. Pinagyayabang mo pa, ginugutom mo pa. Wala nang malugaran, dumadang ka. Tabi, mabaho. Ano pa ng mabaho? Alam mo naman, kung nagkulong ka sa sa'yo mag-isa, bumabaho ka mag-isa doon, di ba? Wala nun, kaya ka lang bumabaho dahil na-i-flash mo na. Ewan tayo masyadong mataas, pare-pareho tayo kumakain. Tama po ba? At pare-pareho tayo pwedeng mabulok. Tama po ba? Anin mo yung mabangong itsura mo kung bulok naman ang ugali? Ito pala yung sinasabing selfish virtue and morality. Masyadong tingin mo sa sarili mo, banal, mataas, anak ng Diyos. Ang tingin mo sa iba, kahit hindi mo sakos ha. Pag meron pa tayo binubusagos dito na papatira natin sa loob, ang tingin natin patay guto, ang tingin natin ay mapagsamantala, alisin mo ng tingin. Kasi baka dinadaya tayo ng haring ito na nasa buhay natin. King number 25. Self-righteous. I am what I am by my works and effort. Matuwid sa sarili niyang pananaw. Actually, nangyayari ito pag marami ka ng ginawa. Lalong-lalo na kung ikay masipag sa church. Ikay paladalo, palabigay, pala-participate. Minsan, umu-over pala to. Ang tingin mo sa sarili mo ay ano, okay ka na, ayos ka na, heavenly qualified ka na, at talagang pinapalugaran ka ng Diyos, at talagang ang kaligtasan mo ay lumalim dahil sa gawa mo. Wrong! Ang sabi po dito, kung merong mang nangyari sa buhay mo, while it is true that effort on our part is required in order to live a holy life, sabi dito, the fact remains, ang totoo na nananatili, no? If you have any righteousness and holiness within, it is because of God's grace. Kaya ka naging righteous, kaya huwag ka mag-self-righteous dyan. Tingin mo sa sarili mo, banal ka dahil sa dami kong ginawa, dami kong kinanta, dami kong binigay, dami kong dalo, dami kong participation. Banal ako. Naging tayo banal because of God's mercy, grace, kaya tayo naligtas. Okay. King number 26, selfish, sanctity, and sanctification. Pansariling paniniwala, pananatili sa mga bagay na nagawa ng niya. Noong una kayo dito, sino dito yung nakaramdam ng seriousness? Yung mahal na mahal niya ang Diyos. Yung mahaba na yung prayer, bitin pa sa Kanya. Marami na siyang nabigay, gusto pa niya magbigay. 3 na yung midweeks, gusto pa gawin 5. Yung parang serious na serious kayo, uwian na. Nagpupus-pus ka ba dito? May mga ganun dati dito eh. Ay, nakauwi na iba, nakapag-busy sa bahay. Iba, nangingisay pa sa loob. Nag-umiyak pa dito. Nag-repent pa. Over-seriousness na yun. Parang nung nawala yun, di ba ngayon dahil nga nagka-pandemya, maraming nabago. Sino nagpapasalamat maraming nabago? Sino bumalik sa pandemya? Tatanggin ko kayo una ha. Being careful sa pagsagot. Pandemya tinatanong. Sinong gusto bumalik ang pandemya? Ayaw. Sinong natutuwa? Maraming nabago pagtapos ang pandemya. Politiko, sino natutuwa? Maraming nabago pagtapos ang pandemya. Sabi ko naman eh. Buti nga, basta nagka-pandemya, kung walang pandemya, hindi panay-panay ng altar ko. Panay-panay yung sobrang beso-beso, sobrang yapak-yapak. Eh, at least, nung may invitation na ngayon, di ba? Hindi na tatagal. Pero 31 weeks, tapos magka-altar calling pa tayo. Tapos hihipuin ka sa huli kung bang ang pilit. Parang nung nakikipaglaban nun eh. Pinagpe-pray mo na, ayaw matumba. Sabi nung nagpe-pray, Jesus na eh, nagtutumba ng gano'n eh. Ang gagawin naman ng mga sa likod, kakampi, tinatayo. Pinagpe-pray na nanalangin mo, Jesus na eh! Napatukan. Nagtatayo pa, di ba? Abay, nakakalo mo yung ministry ng Benny. Pagkakamba, tayo yan! Ayan na naman, tutumba na may tayo yan! Di ba?
Hindi naman natin ginawa dito yun, di ba? Actually, nauna pa nga iba, nananalay pa lang, natumba, nagbubulang tuloy. Di ba? Ay, sinilagay natin sa ayusan yung mga bagay na yan, yung sanctity, sanctification, parang wala nang gano'n, kaya nang hihingan ako, wala na. Dati ang daming revival, wala na yun, kaya nang hihingan. Dati may Bible study, wala na yun. Dati may visitation, wala na yun, kaya nang hihingan ako. Hindi po tayo pwede manatili sa mga bagay na nakaraan na babago. Amen po ba? Kaya may word na progressive. Tama? Pero, yung pala tuntunan ng Panginoon nandun pa rin, hindi tayo nag-override doon sa progreso. Nakatulad, di ba, nauna na. Wala na service, doon na lang tayo sa online. Wala na tayo pagkikita-kita sa assembly. Kontra na sa Hebrews 10:25. Basta huwag ka maganda. May Gcash na, hindi na kailangan gumawa ng bagong envelope. Bago yung mga envelope natin. Announcement, bago po yung mga envelope natin. Basalan niya, di ba? Ay, hindi na kailangan ng envelope. Gcash na nga, pastor, di ba? Wala lang hirap doon. Lahat, moderno na. Pastor, magpuna natin, mag-midweek. Mag-ano na lang tayo. Ang tawag doon? O, isa yung ano? O, yun, makita-kita naman tayo doon. Ay, Zoom! Talagang matanda. Diba? Mag-Zoom na lang tayo. Okay naman tayo mag-Zoom. Parang yan nangyayari sa Zoom. Ang chismisan dyan, Zoom din. Mag-Zoom din. Pag sinabing Zoom, alam nyo ba yung Zoom? Parang magnifying yun eh. Di ba? Pag i-Zoom mo nga, lalaki yun. Alam mo ba? May payawak. Na nagsimula na pala sa butiki. Ganun ang mangyayari. Kaya hindi natin magawa. Andito pa rin tayo sa church. Sino natutuwa? Nandito siya sa church. Sino natutuwa? Malamig na. Sino natutuwa dahil mahaba-haba pa? Uy, kala ko mag-iiba yung tone. Sino natutuwa? Marami siyang kakamping hari. Nakailan na ba tayo? 26? Okay. So sabi nga dito ni Pablo, kahit si Pablo sabi, iwan nyo na ang mga basic teachings. Ibig sabihin, iwan nyo na yung doktrina. Iwan nyo na yung gatas. Iwan nyo na yung mga sinauna. Pumunta na kayo sa far greater task para mag-outreach na kaya kayo. Humalayo na nga kaya kayo. Diba? Hindi tayo pwede, ang faith natin doon sa una lang, wala na yun, hindi na ginagawa yun. Ayoko na, tinatamad na ako. Ay, hindi na kinakanta yun. Ayoko na. Ayoko na mo. Ang kanta ngayon, puro combo-combo. Wala na yung ano, yung mga sinaunang kanta. Yung isang letra lang, matatandaan mo lahat. Ano ba yun? Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the evening, praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Diba ang galing tandaan? Kahit yung anak mo papantahin yun eh. Eh ngayon ang dami. Ang daming letra. May iba-iba pa. Tapos sa likod ng letra, may kung ano-ano pa gumagana. Di moderno na nga. Diba? Kaya alam mo, pag nasa church ka, ang mata mo umiikot eh. Hindi mo masundan. Kung sinusundan mo yung letra, yung background. Sinong natingin sa letra? Sino naman yung kabisado na? Nakapikit na na. Kabisado matulog. Umabing na rin ko eh. Hile-hile. Habang makadumi. Ang dami mo pa. Kaya tagal eh. Balik tayo. King 27. Uy, malapit na. Selfish charity and gifts. Sino mapagbigay? Halata. Wala. Eh, tanong wala. Sino mapagbigay? Eh, claim mo yan. Ulitin ko. Sino mapagbigay dito? Taas ang kamay. Taas ka mo kamay. Kasi lalagyan ni Lord dyan. Lalagyan yan. Pagtaas nyo, biglang hindi yung iwagan pa yung ting. Kaya, sino mapagbigay? Ito talaga ayaw. Isa kanyang may pagkawak sa kamay. Magkatataas. Dito naman. Sino mapagbigay dito? Alam nyo, itong mukha na to, ano to? Happy, ito. Ito.
May kahulugan. Kaya ito may kahulugan nyo. May kahulugan nyo. May kanya-kanyang kahulugan yan. Depende sa taas. Tingnan natin. Marami na tayong preview. Sino ba pagbigay dito? Ayan, mas marami pagpapalain dito. Dito! Okay. Umasa kayo. Pinag-uusapan natin yan eh. Bibigyan kayo ng Panginoon ng extra blessing. Amen! Uy, teka lang. Ang pinag-uusapan natin, ibibigay mo sa iba. Ano? Kaya kayo tumatuwa, iniisip nyo, inyo lang ha. Okay ha? Okay, binindisyon na natin, ibibigay nyo sa iba. Taas ang kamay. Sino uli? Taas ang kamay uli. Okay. Iba, ayaw na itaas. Bibigay mo lang sa iba. Alam po ninyo, pagka pinadaan sa inyo, meron din kayo. Ayan po ba? Hindi kayo hindi pwedeng wala. Malay nyo, binigyan ka ng 1 milyon, sabi sa'yo. Bigay mo lahat. Lord! Kahit wala 10,000, tira mo sa akin. Bigay mo lahat. Lord! Yung pala yung bibigay sa'yo, ano? Long life and healthy. Yung pala, kayo pera-pera lang ang gusto nyo. Di ba? Okay. Huwag tayo dito sa selfish charity and gifts. Ibig sabihin nito, kung ano rin binigay ng kaliwa, huwag nang malaman ng kanan. Huwag mo rin pagsabi. Huwag mo nang i-announce. No? At ang sabi din dito, kung magpakita ng tao, no? Bigay mo lang siya nang wala rin inaasahan. Ito minsan yung salita natin, binigay mo, hindi mo lang ng-thank you. Huwag kayong galit. Hindi nga nang ugali yun eh. Susunod, hindi na kita talaga bibigyan. Alam mo, kasi kung nagbibilan lang yung thank you, bibila ko ng maraming thank you. Hindi ganun ka. Hindi ka naman pagbigay na withhold ka dahil hindi ka lang na-thank you-han. Ano sabi ng isang tao na hindi niya alam ang ibig sabihin ng thank you. Inihatid niya yung isang tao. Pagkatawid niya sa ilog, sabi ng tao sa kanya, thank you! Ito, minumura ako ah. Kung thank you ka, kung thank you ako, mas thank you ka. Tatawa na naman kayo ha. Okay, thing number 28. Selfish Christian work. No? Ito, magbibigay tayo ng iba. May ministry po ba kayo? Sino may ministry? Taas ang kamay. Sometimes, i-slow ni Lord ang ministry. O pinapapahinga ka muna. Sino gusto magpahinga na sa ministry? Wala. Meron ba? Lord, gusto lang niya magpahinga pero huwag mo nang kunin. Ministry naman ang context natin, hindi naman buhay, di ba? Ganito pala yun. Di ba yung bata minsan, binigyan mo ng laruan. So his full or her full attention sa manika o sa kutsi-kutsihan, oras na kumain. Anak, bitiwan mo na yun, kakain na. So minsan, hindi makuha yung attention. Ang gagawin mo ngayon, kukunin mo yung manika o yung eng-eng. O eng-eng. Kutsi-kutsihan, balik kami, eng-eng ang tawag doon. Sabi ko, ang eng-eng kasi eng. Eng-eng, ganun. Nabibili pa din ganun. Okay. Ito, balikan tayo. Nung kinuha ng magulang, ang sabi ng bata, ayaw ko na kumain. Yung pala yun. Sometimes, pag kinaknalit yung bata mabait, kinaknalit yung magulang, kinuha yung laruan, pwede sabihin, opo mami, kakain na po ha, pero mamaya maglalaro ulit ako ha. Yun, ang mabait na bata. Sa ministry, sometimes gano'n. Ini-slow ka ng Panginoon para bigyan ka kaya ng disciplinary action o minsan bigyan ng chance yung iba para magka-ministry. Pero pag ang naging ugali mo dyan, ganito. Grabe, tinanggal ako sa ministry, pinuupo ako. Samantala ako ang ubod ng galing. Kulang na lang ako tutukan ng spotlight eh. Yun na lang yun ang antik ko spotlight, hindi pa lang ugali. Kasi pinuupo ako. Ayun pala yun. Huwag tayong maging selfish. Sometimes, sasabi na dito, yung mga Christian work na yan,
ay release daw ng Panginoon for your realization, for your heart to really seek the Lord. Kasi ang pinaka-context nito yung Revelation 2:2-4. Yung Ephesian Church, pag naging tuloy-tuloy ka na magiging super sipag ka hanggang ang iyong ginagawa ay wala nang pagtingin sa likod, wala nang pamamahinga, ang mangyayari sa iyo ay overwork, and your work is always or would have the tendency to become heartless. Wala na siyang puso. Kasi napakagaling mo na eh. Wala nang hinto. Sobra-sobra na. Ang kalalabasan mo nun ay gawin na lang. Nakasanayan mo na. Wala nang puso. Anytime ka tawagin, kaya mong ilig. Anytime ka tawagin, kaya mong kumanta. Pero wala na yung dedication, wala na yung pagtingin sa sarili, wala na yung pag-release sa sarili. Di ba sometimes yung iba, anak, kumain ka. Mami, tanay laruan. Eh, ba't tayo maglaro, hindi ko tayo kakain? Masama, mami, pakiramdam tayo, magpapay na muna. Minsan pag ganun, aalagaan ka na magulang. So sometimes ganun din tayo dapat. Pastor, bakit hindi po muna ako makapag-ministry? May mga narinig ako, magsasabati ka rin muna. Bakit? Meron po kasi kami problema sa pamilya, kami mag-asawa. Parang hindi worth it na tumayo muna. Parang hindi ako makapag-liwanag. Yung gano'n. Pag may mga matisa sa tingin mo hindi ka worth it, na gawin yung kampanan yun, maganda yung minsan magpahinga. Hindi naman, ibig sabihin nun, aalisin ka sa ministry. Di ba, minsan, ang Panginoon, ayos ka naman, ano? Nagugutom ka ba? Ayos ka na, opo. Ito na yung naroon, magluto ka na, magluluto na ako. Sometimes, ang Panginoon, gagawin yung preparation mas mahusay sa iyo. Pag marunong ka, magbigay ng oras sa paghinto at pagkilala kung sino pa rin ang Panginoon sa buhay. Kasi sabi dito yung susunod, di ba? Yung Christian work minsan, ang nangyayari, nare-replace na yung relationship. Work ka na lang ng work, wala na yung relationship, wala na yung heart. Parang halimbawa, ganito, tumagal ka sa paglilingkod mo sa magulang mo. Hindi ko inaan yung mga kapatid ko. So, yung isang kapatid, likod sa magulang ko, wala nang heart. Kaya minsan, galit na siya. Nagdadabog na siya. Kaya, pagsasabihan mo, galit na siya. Pati kami, galit na sa amin. Kaya ginawa namin, na iba yung set-up. Isa namin kapatid na hindi namin nasa mag-aalaga, hindi ka lagi. Yung patatawa, si patatawa. Ayun, nag-aalaga na. Nag-isip na lang kami ng isang option. Bigyan natin ito ng sweldo. Kaysa pumatay ng caregiver, eto na lang. Bigyan natin sweldo para mag-alaga kayo. So kahit pumunta siya sa amin dito, hindi rin ako masyadong hirap. Traveling lang ang hirap ako. Pero hindi na ako nagbabantay dyan lang. Kung nandiyan si mami, nakahiga din ako dyan sa loob, sulat ng sulat. Hindi na. Nagagawa ko na yung gusto kong gawin habang inaalagaan siya ng kapatid ko. Ako yun. So yung isang kapatid na parang heartless na, nagtataka ngayon bakit hindi na iniiwan sa kanya si mami. Namimiss ka naman ngayon. Di ba? Kaya lang, nakakasanayan pa rin niya yung parang wala ng puso. Di ba? Kamo, katulad kahapon. Natin namin, naalis namin nag-aalaga. Sabi niya ng isang kapatid, tingnan mo muna. Ba't ko titignan yan? Wala na po sweldo. Eh bakit yan? Nakaalis. Ayun sinasweldo. Ako yung ibig ko sabihin. Hindi ano to. Kaya yun ang kailangan kong gawing halimbawa. Na nakakalimutan mo yung relationship. Ang nandun ka na lang sa work. Kung talagang mahal mo ang magulang mo, maglingkod ka, sweldo wala, maglingkod ka. Kung kinuha sa'yo, dahil may binibigyan ka ng discipline, binalik sa'yo, alagaan mo. Huwag ka na magkaroon ng resentment. Tama ko ba? So parang ganun din sa work natin sa Panginoon. Sometimes God allows discipline. Stoppage. Hinto ka muna. Pahinga ka muna. Magpalalim ka muna. Ayusin mo muna ang mga bagay-bagay sa spiritual life. Okay. Pagka, ang ibig sabihin lang dito sa Christian work, selfish Christian work, pag nagkaroon ka ng ibang interpretation dito at nagalit ka, yun na yun. Ano po? Hari yun. King 29. Doon na lang. Selfish prayer. Ano ba yung gusto ng selfish prayer? Sino dito yung matasalin? Sabi ko na nga, isa lang. Batat, dalawa na. Napaamin na rin, sige natin. Ulit ha, dito titingnan natin kung ilan. Ilan na matasalin dito? Sabi ko na nga, kung marami-rami. Dito? Okay, dapat na. Kanina dalawa. Dito? Uy, gandang chorus yan. Dito? Ay, nangyari ka.
Pwede. Walang masama. Kaya lang masama pala yung dasal ng hingi ng hingi. Sino may anak na pala hingi? Ha? Yung hingi ng hingi. Lalo na yung tamad tapos ang sipag kasi nihingi ka lang. Di ba ramdam mo yun eh? Pabalikan tayo dito para walang issue. Ako mag-away-away pa pagdating sa bahay. Ang selfish prayer ay ganito, yung hingi ka ng hingi. Lord, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me. Wala ka ng dinasal kundi kailangan mo. Hindi mo man ang pinagdasal, yung kailangan ng kapwa mo. Parang yung prodigal son. Hiningi ng hiningi ng hiningi. Di mo ba lahat na gusto niya? Ayon dito sa Luke 15:12. Pero nung naubos niya na, doon siya naka-realize na hindi pala lahat ng gusto ko ang dapat na hinihingi ko. Kaya nung nakita niyang mali yung ginawa niya, sa Luke 15:19, ang naging parang dasal niya, babalik ako sa aking ama. Kung ano yung gusto niyang mangyari sa akin, yun na. Tinan yun nung nagka-leso, hindi na siya hingi ng hingi. Siguro yung miss na, Lord, bigyan mo ako. Ang pwedeng dasal siguro natin dito, Lord, ikaw na po ang bahala kung ano yung mabuti para sa akin. Ganun, hindi yung attitude natin. Eh, Lord, magpapasko po, wala man lang po kaming Christmas tree. May Christmas tree kami, wala naman pong Christmas light. May Christmas day, wala naman pong palisabi. Wala pang regalo. Binigay na. Lord, thank you. Second naman. Ito na naman siya, hinangingi. Lord, wala naman po kami pang noche buena. Keso, tinapay, humon, murkon, embutido, barbecue, para masaya yung pamilya. E binigay naman, hindi naman dumating yung mamahal sa buhay. Diba? Kaya natuto. Maya-maya natutulog siya pag-gising niyo. Sulog na yung bahay. Naiwan yung mga Christmas tree, Christmas light. Kaya ano naging dasal? Lord, kung saan po ako pwedeng sumiksik, doon na lang po ako. Gusto niyo ba ganun pong nangyayari? Matuto na kayo sa susunod na dalangin ninyo. Kasi alibig pala yung selfish prayer. Huwag kayong paalipin sa panalangin, palay ang hingin. Ang ipanalangin nyo naman ay kung paano, Lord, turuan mo akong maluwalhati kita. Pag nandun na general prayer na yun, mas maraming kumikilos na hangin. Eh yung hingin, barya lang yun eh. Tama ko ba? Okay, dalawa na lang. Sino meron ng 29 games? Sine-check natin kasi nakikita sa mukha ko, masaya na eh. Pastor, hindi pa ba madadagdagan yan? King number 30, selfish hope. Sino may hope? Baka kasi pag-asang inyong nilalagay sa puso nyo, eh, pansariling pag-asa. Ayaw ng asawa nyo, ayaw ng anak nyo, ayaw ng Diyos lalo. Baka kayo naman may gusto niya. Ibig sabihin, living in a dream world, unrealistic expectations. Paano bang, ano ba na ito yung loto? Ang pag-asa mo, nilalagay mo sa tumama ka sa loto. Pag ako tumama sa loto, sinasabi ko sa inyo, hindi 1 bilyon. At sinasabi mo lang yun dahil wala pa. Sis, balita ko, nanalo ka sa loto ah. Loto? Sino loto mo? Sis, kahit ano na, 1,000 na. Wala ko sinabi gano'n. Walang loto. Walang himala. Ibig ko sabihin. Sobrang ano kayo, parang yung mga hopes mo eh, wala na doon sa, hindi na in line. Doon sa mga pinapangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, yan ang maging blessed hope. Ano daw yung blessed hope? Sino may blessed hope? Ang blessed hope po natin ay yung pagdating. Yung rapture. Yun yung blessed hope. Tandaan niyo yan ha? Yun ang blessed hope. Pinagpalang pag-asa. Mapalad na pag-asa ay yung pagdating. Kung magkakaroon ng kayo na aspiration ng hope, ay yung blessed hope na yung dumating na ang Panginoon.
Sapagkat kaakibat ito yung pangako. Kaakibat ito yung buhay na walang hanggan. Kaakibat ito yung dadaling kanya, yung John 14, verses 1 to 3. Na hinanda niya, babalik siya pag nahanda, kukunin tayo. Yun ang blessed hope. Kaya alisin niyo yung hope doon sa iba. Hope ko, matulungan ako ng kapatid ko na yun. Hope ko, mapapatient ako ng kapatid ko na yun. Lahat na lang ng hope mo sa kapatid mo. Isama mo na yung hope. Hope mo, ipalibig ka niya. Masakaling mauna ka. Di ba? Ang hope natin sa Panginoon lang. Amen po ba? Okay, last. Ito na po yung pinaka-last. Sa susunod na linggo na lang. Actually, yung last, I sum up na to. The king, number 31, is ikaw na yun. Our whole life. Yung buong buhay mo. Ano ibig sabihin doon? Withholding our lives from the Lord. Ito yung pinakamasamang hari sa lahat. Yung ayaw mo, isalag yung sarili mo sa paglilingkod sa Kanya. Ayaw mo ialay. Pero kinakanta mo yung, ang tanging alay ko, para sa ilaman, ay buhay. Tapos kinakanta niyo pa yun, kung ako ay mayroong 1,000 buhay. So, 1,000 pa talaga, tinalo pa yung pusa. Ngunit sa nag-iisa kong taglay, gusto ko yung pag kami kumakanta na, gusto ko, huy, ba't kinakanta mo yan? Talaga ba? Di ba? Hindi masama, lalo na yung nag-invento mo kantang yun, kasi kung nararamdaman niya yung design na yun. Pero kung kinakanta mo na yun, nang malamig ka naman sa Panginoon, huwag mo nang kantahin. Ang habol mo lang kasi doon tono. Maganda yung tono, di ba? Kaya ng dagat na hindi napapagala sa pag-araw. Makita mo, ginawa kang dagat ng Diyos. Diba? Hindi napapagala, umagat ang halik, kasi dagat sa alon lang ng alon. Tapos yung mga kanta mo buhay mo naman, hindi talaga maibigay sa Panginoon. Partial nga lang, hindi mo pa maibigay. Kaya nga sabi po dito, kung babalikan natin, sabi nga ni Pablo, ye are not your own. Hindi mo yan buhay. Yung buhay mo, binili na ng Diyos So, dinideclare dito ni Pablo, neither count I my life dear unto myself, no? So that I might finish my course with joy. Yung buhay ko, hindi ko na inaaring akin o dear to myself, kundi gusto kong matapos yung puso ko sa Kanya. Sabi, may we remember that everything we possess is not ours. It's simply entrusted or loaned to us. Tandaan daw po natin, lahat ng meron tayo kahit yan yung buhay natin, hindi po sa atin. Pahiram lang. So, ang sabi nga dito, yung mga hari na po na yan, 31 kings sa pangunguna mo. Pag yan pa rin ang nasa buhay mo, ang tawag sa'yo, King of Kings. Ikaw ang pinakahari ng lahat ng ugali ngayon. At nasa supervision mo yan kung gusto mo na silang isuko o alagaan pa rin at maging kakampi mo. Ang hindi mo alam, minamanipula ka nila ng mga ugali niya. At kala mo ikaw yung pinakanauna, hindi. Ikaw ang inaalipin ng ugali niya. Tama po ba? Kaya ang panlaban lang dyan ay salita ng Diyos at ang pagpapayag sa Diyos na lusubin ang puso mo at i-conquer yan. At ang number 1 key ay isuko mo yan sa Diyos. Habang, huwag mo alagaan. Huwag mo alagaan yung yabang, huwag mo alagaan yung pagmamalaki, huwag mo alagaan yung pansarili kung ano-ano ugali. Huwag mo alagaan, itapon mo sila. At isa lang yung tangkilikin mo. Surrender ka sa Kanya, walang iba kundi si Jesus Christ, the King of Kings natin, and the Lord of